Hi guys, welcome to my channel. Kung bago ka sa aking channel, paki-subscribe, like, and share. Pahit na rin yung bell icon para updated kayo sa mga bagong video na i-upload natin. Today's video po ay i-compare ko itong Epson L121 from dye ink to pigment ink. Kasi po nagpiprint ako ng mga picture, RAS ID, sticker, saka iba pang mga printing side hustle na kaya i-print ng ating printer. Ang problema nga lang man po ngayon dahil itong Epson na to, ang original ink niya ay dye ink. Ang isa sa mga nakikita kong disadvantage ng dye ink, mabilis siyang kumupas. So kung gumagawa tayo ng RAS ID tapos kukupas agad yun, babalik ang customer natin para mag-complain dahil kumupas yung kanilang picture. Ayaw naman natin mangyari yun, kaya mas gusto natin kung babalik sila yung magpapagawa uli sila, diba? Para dagdag income yun. Ang isa sa mga reason nito dahil na itong aking Epson L121 ay wala pang 2 years. So pag ginamitan ko to ng pigment ink or sublimation ink, mabuvoid na yung warranty nito. So i-risk ko na lang na mabuvoid na yung warranty nito kesa naman yung mga customer yung lumayo at hindi na magpagawa sa atin dahil na sa unang maganda yung printing tapos kukupas. Siyempre madidisappoint sila, which is ayaw natin mangyari yan sa ating customer. Kaya i-compare na natin itong Epson L121 ko mula sa dye ink papunta rito sa ating pigment ink. So anong mga materials na muna natin gagamitin. Ito, sa pagtanggal nito kailangan natin ng star screw. Itong maliit na flat screw pang sungkit dun sa mga maliliit na parang pinakalak nitong printer na to. Guys, depende sa model ng mga printer hindi lahat ng printer ay pare-pares na yung tangke accessible. Itong L121 kasi yung kanyang printer ink tank accessible o naka-expose siya. Pag tinanggal tong cover na to, expose siya, hindi gaya ng mga ibang printer ng Epson na yung tank halos nandito sa loob, kaya may bubuksan ka pa rito o iba pang parts. Samantala ito dito lang natin i-access yan. So hindi na natin to tatanggalin lahat. Tara, samahan nyo ko. Guys, kung gusto nyo ng mga ganitong video, pakisuporta naman po tayo. At kalampag na lamang po yung bell para sabi ko nga updated kayo sa mga video. Tapusin yung video na to simula hanggang sa dulo ng video na to. Sa nga pala guys, hindi ako technician. Gagawin ko lang to sa personal kong preferences kasi kung magpapagawa ako pa sa iba to, kakain pa ng pera. Hindi naman ganun kalakihan pa yung ating printing business, kaya hanggat maaari tayo na lang yung aralin natin to. Hanggat maaari hindi naman yung mga mechanism nito yung ating itatouch o gagalawin. Kumbaga hindi naman masyadong maselan, tayo na lang gumawa at kayanin na lang natin gumawa. So kaya nasabi ko, i-access natin to. Meron yung dito dalawang tornilyo, tanggalin natin. Gamit tayo ng flat screw. Sa nga pala guys, bago natin yung ito pa pala ibang materials natin. Bukod sa pigment ink, bumili rin ako ng cleaning solution na meron kasamang syringe na merong hose. Ang ganda nga nito yun. Kasi bumili ako sa pharmacy, pero tingin ko hindi magagamit kasi wala akong kagaya nitong hose na to. Kung yung karayom yung gagamitin ko baka butin tayo ng magdamag dito, hindi pa natin maubos yung ink na to. So gagamitin ako nito Saan yun?
gamitin itong basyo. Dito natin sasalin yung ink. Hindi ko lang sure kung kasya lahat dito, pero subukan muna natin to. Tara, buksan na natin. Sabi ko nga, dalawa screw. Siguraduhin nyo lang na sakto yung star screw. Kasi ito medyo pumapalog. Ayan. Sa pangalawa dito. Ito yung sunod na screw. Gawin natin. Tingin ko yung guys na mawala yan ha. Kung meron kayong maliit na lagayan, mas the best. So nilagay ko lang sa isang safe na lugar. Mahirap na maghanap ng tornilyo. Ayan. Dito guys sa ilalim nito. Ayan. Meron yung parang lock. Nakita nyo ba? Ito. Naglagay ako ng papel guys kasi baka kumalat yung ink. So pwede naman sukitin dito yan. Yan, ipapry nyo lang. Pag lumagatok na yan, ano na yan. Ingatan lang natin dahil baka kumalat yung ink. So, tanggalin ito. Ayan. Para magkaroon ng space na maangat siya. Ayan. Dito hindi pa. Ayan. Ingatan nyo guys. Ayan o, yung pumaka lang. So yun o. So access. Ito lang guys yung ink. Ayan. So kung gusto pa natin ito ma-access, kasi pag dito isi-syringe pa natin yan, eh magtatagal tayo yan. So subukan natin i-baklasin ito. Meron din yung dalawang screw dito. Mas mabilis kasi ito kasi sa isi-syringe pa natin siya. So takpan muna natin, baka tumapon to at mag-messy sa mesa. Nakikita naman natin yung mga kulay kung saan yung takip. Kasi nakakalat doon yung ink yan. Kumalat nga yung original ink ko dati. So meron pa isa rito. Mas maganda yung ano talagang screw eh. Maliit lang. Laki ng screw. So ganun din. Lagi ko muna sa isang lagayan to. So yun na guys, accessible na siya. So, pwede na natin tanggalin. Ito na guys siya. Yan.
pwede pa natin ito tanggalin. Kasi yun naman. Para ibubuhos na lang natin ito isa-isa. Tara, buka natin. Gamit pa rin yung ating maliit na screw. Gamit pa rin natin itong maliit na screw. Last yung block. So ito na guys. Ano lang siya. Ayan. Natin ito. Okay. First two. Tingnan natin. Saan siya nakakonect. Baba natin. Tapos, ano siya? Sunod dalawa yung nasa taas. Tapos sunod natin ito. So, na-access na natin guys. Ito na yung cyan, magenta, yellow, and black. So, dumi. Punasan na natin. Ito yung ano yung dating kumalat sa may pag-ano ko ng head dati. Ayan. Ito pa. Ayos lang natin yung ating ayan. Gamit lang kayo ng malinis na basahan. Totoo, in-access na natin ito. Linisan na rin natin. Ito yung naunang ink eh. Kumalat. Linisan natin ito. Kung may matitirang solution, subukan natin yan. Lagyan. So ito na yun guys. So ito muna tinanggal ko. Sub natin. Kaya bang isalin dito. Marami pa eh. Ito natin kasi dito. Sa palagay ko guys, kasi mas mabilis to kaysa sa isi-syringe ba natin isa-isa. Yung mabilis yun na ano. Sure lang natin na wala na talaga. Pwede gilid. Ingatan lang may maputol.
Binabaling-baling ko lang guys kasi parang meron pa sa loob eh. Diba? Sige natin konti. Oops. Mas accessible pa. So, meron pa. Ano lalagyan natin ano? Gamit tayo ng ink solution o cleaning solution. Pagsasama-samahin ko nito guys kasi hindi ko naman na magagamit. Marami pa palang ink siya. So, dalawa pa. Ayan o. Yung black sumobra dati eh. Agatan na. Mapa kasi yung dati pagkalagay ko. So yun na guys, yung ink halos ano pa, halos mapuno yung ano, yung lagay ng alcohol. Sakto lang talaga naglagay ng papel nasa pinan. Linisan natin natin ito. Ito yung kumalat ng dati.
Pero kung meron cotton buds, mas maganda cotton buds gamitin natin. Ito guys, pwede tayong gumamit nito. Walang ganun. So, sabi nga naman laging sa first time may matututunan. So, yan. So, almost done na natin. Konting clean up lang. So, lagyan na natin ng solution. Gamitin natin itong syringe. Yung solution. Kaya may tali, may goma. Ayan. Ito yung solution. Cleaning solution. Yan gamitin natin. Gamitin natin ang syringe. Tsaka yan. Unahin mo natin yung light. Kasi pag sa itim na yan, pwedeng hindi na rin syringe, pwedeng buhos na natin. Diyan tayo gagamit ng syringe. Wala na yan. Buo system na lang tayo.
Ginamitan nga pala natin siya ng cleaning solution guys para mas luminis siya kaysa sa walang solution, kasi kumakapit lang yung ink doon na luma. So, para pinakabanlaw niya yan. Banlawan natin ito. Para talagang pigment talaga na yung papasok din. Di na. Hinuli ko yung black guys kasi masyadong madumi yun o kaya maitim. Inuna ko muna yung mga light na kulay. Mas mabilis maglinis eh. Ayun, may naiiwan pa rin mga residual tawag dyan. Hindi talaga na uubos lahat. So, iko-cotton buds natin na mamaya. Okay. So, here we go. Kapit muna natin. Linisan natin. So, dito na tayo sa yellow. Iwan muna natin si black. Ayan. Dalawang banlaw lang. So, nasa sa inyo guys na kung gusto nyo gumamit ng cleaning solution. Pwede naman sigurong wala. Cotton buds na lang. Sa akin kasi gusto ko malighten yung mga dye ink. Malighten pa siya. Hanggang maaari nga maubos ha. Kaso ayaw. Kahit na anong tuwad ko. Ayun. Hindi talaga may matitira talaga sa loob. So, black na tayo. Grabe yung black oh. Overpower talaga yung mga light color. So, spray pa natin sa pa. Dumi talaga. Gitu. Okay. Datang cotton buds. Oops.
Kung kaya sana matuyo, tuyuin.
guys, malinis na siya. Balik muna natin yung takot. So yun na guys, tapos natin ito linisan. Yung black lang, medyo talagang black eh. Dumi-dumi pa. Ibos na natin sa so yan na. Ginamitan natin siya ng cleaning solution guys. Mukhang malinis naman na ito. So, ihanay na natin siya. So yun guys, na-fix na natin. Pero naging messy. So pag kayo nag-convert, aboy nyo na lang maging messy. Sa akin din naiwasan. Kumalat. So pa rin
Wala na siya ano, ink na ano. Pwede na natin salinan ng ano, pigment ink. Sasali na tayo ng pigment ink. Ano to? Kulay. Buksan na lang natin. Grabe, balik na balik. Console yellow. Console pigment blank. Black yellow. Ito yung cyan. So may black, yellow. Natin. Plus magenta. Magandang kulay oh. Ang ganda ng kulay ng console. So yun guys. Apat na. So meron ba itong ano? Wala siyang salinan guys. Ayun muna natin. Tigayan ng original. Ayan.
Zion. Ito. Medyo yun ito. Gusto rin sa'yo. Black na lang. Tsaka yellow. And guys, natapos na natin na i-convert yung printer kong L121 from dye ink to pigment ink. So nasalin ko na rin siya, di ko na napakita dahil nag low memory yung aking cellphone. So nag-delete muna ako ng mga ibang apps. Dito na tayo sa harap ng PC ko guys, at na-connect ko na rin yung printer ko. So mag power flashing muna tayo para kung ano yung mga naiwang residue nung old na dye ink pa sa kanyang system, ma-flash siya. So power flash, okay. Tapos print tayo. Control print, printer properties, maintenance, yun, power. So note before using the function, make sure that enough ink in the printer. Yun, so next natin, then start. Nagpa-power plus siya. Sensya na kayo guys, medyo malabo yung monitor ko dahil walang ilaw dito sa harap ko. Nasa likodan ko lang ilaw. Ayan, nagpa-power plus. Tingnan natin kung ano maging result niya. Ito yung aking Epson L121 kasi pagkatapos ko mag-power plus tsaka mag-nozzle check, nag-test print ako. Lumabas lang yung bond paper pero walang imprenta, walang kahit isang patak ng ink na sumabay o kumapit dun sa bond paper para mag-print siya. So muli kong binuksan yung aking Epson L121 para i-check ko kung may mali ba akong naikabit. Baka mamaya may naputol na connection dyan kasi napaka ninipis ng mga parang mga wire nyan. So chinik ko maigi, okay naman. Kaya gagawin ko dyan, magte-test print ako. Hinayaan ko muna siya na naka-open. Kaya mapapansin nyo, naka-skeleton type yung aking Epson L121. So inoobserbahan ko kasi tataka ako kung bakit walang lumalabas na ink. So ginawa ko dyan, kumuha uli ako ng syringe, tapos yung tube na ink waste kung saan lumalabas pagka nag-flash tayo ng ink, doon ko pinasip-sip yung syringe sa tube na yun
Hindi na napakita sa video kasi na lowbat ako. So makikita nyo na lang na naka-disassemble o kaya skeleton na yung aking Epson L121. So magta-try ulit tayo mag-print dyan. Chinecheck ko lang kung ano yung mga connection, kung meron man akong o may naipit, lalo na dun sa tangke, kaya walang dumadali na ink. So yan, chinecheck ko siya visual. So after nyan mag-print ako. Papakita ko sa inyo guys kung successful ba na mag-print na siya. Ayan, chinek ko maigi yan, binivisual ko lang kung meron bang mga natanggal o napatid. Talagang ano yan at your own risk talaga. Since sa akin naman yung printer at talagang gusto kong ma-convert siya sa pigment o from dye into pigment, kasi nga nagpiprint tayo ng sticker tsaka mga RAS ID. Kaya naman sa customer na babalik sila rito para magreklamo na nag-paid ka agad o kumupas agad yung larawan o picture. So ayan, magte-test print ulit ako. Sinubukan ko ulit yan. Ayan, hinihintay ko lang kung mag-print na siya. Sinilangan ko siya ulit. Yan, nag-load na siya. Yung unang bond paper na yan, hindi na nakita sa camera. Nag-print na yan guys. Ngayon dahil nga hindi nakita sa camera, inulit ko, nag-load ulit ako ng isa pang bond paper. Ayan, tapos lang yan. Ayan, niload ko na uli yung bond paper. Ayan, kinain na niya. Tapos nag-start na siya mag-print. So ayan guys, makita nyo, nag-print na siya. So successful naman yung pagka-convert natin ng printer na to na Epson L121 from dyeing to pigment ink. Ayan na yung ano niya. Gamit ko dyan guys, Hansol straight. Tapos yung black ko, version 2. Hansol lahat yan. So yun guys, successful yung aking ginawang process. So share ko lang yan sa inyo guys, kung may experience nyo yan, may experience nyo yung ganon, i-ano nyo lang, buksan nyo lang, tapos hanapin nyo yung tube na yung waste, yung ink na tumatapon. Kasi meron yung foam sa ilalim doon tumatapon yung mga ink pag nag-head cleaner tayo. Ayan, so babalik ko na lang yun, hindi na nakita sa video. Subscribe.